May isang ugali na malamang na inulit mo ngayon, na ulitin mo bukas, isang ugali na halos bawat doktor, halos bawat health manual, at halos bawat wellness tip ay nagsasabi na dapat mong gawin ng mas madalas. Uminom ng tubig. Pero may isang partikular na paraan ng pag-inom ng tubig na, pagkatapos ng 60 taong gulang, maaaring naglalagay ng tahimik na presyon sa iyong puso. At ang pinakakatakot-takot dito, karamihan sa mga tao ay ginagawa ito nang iniisip nilang malusog sila. Maiintindihan mo kung bakit, sandali lang. Pero bago iyon, kailangan kong makasama mo dahil ang susunod na marinig mo ay maaaring magbago ng isang simpleng gawi na marahil ay tahimik na nagagastos sa iyong puso nang hindi mo namamalayan. Ako si Elena Santos at kung gusto mong patuloy na makatanggap ng mga impormasyon na tulad nito na tunay na makakapagprotekta sa iyong kalusugan sa yugtong ito ng buhay, mag-subscribe na sa channel ngayon at i-activate ang notification bell. Mabilis lang iyon at maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Ngayon, sabihin mo sa akin, ilang beses mo nang narinig na kailangan mong uminom ng mas maraming tubig na karamihan sa mga tao ay dehydrated, na ang 2 litro bawat araw ay minimum, na ang pag-inom ng isang malaking baso ng tubig sa umaga nang walang kinakain ay maganda para sa katawan? Narinig ko rin iyon ng madalas. At may katotohanan sa mga payo na iyon, pero mayroon ding isang bahagi na hindi sinasabi ng sinuman. Isang bahagi na, para sa mga maihigit sa 60 taong gulang, maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pagprotekta sa puso at pagpapabigat dito ng hindi namamalayan. At hindi ako nagsasalita tungkol sa mga bihirang kaso. Nagsasalita ako tungkol sa isang bagay na nakikita ko nang may dalas na nagpapabala sa akin. Mga pasyente na dumarating na may reklamo ng pagkahilo sa umaga, palpitasyon habang nakahiga, hindi stable na presyon sa buong araw, pakiramdam na mabilis ang tibok ng puso nang walang malinaw na dahilan. At kapag sinimulan naming suriin ang kasaysayan ng mga simpleng gawi, may lumalabas na tila walang mapanganib ang paraan ng kanilang pag-inom ng tubig. Bago ko ipaliwanag kung ano ang eksaktong nangyayari sa puso kapag umiinom ka ng tubig sa maling paraan, kailangan ko munang magtanong sa iyo. Naramdaman mo na ba ang mabilis na pagkahilo pagkatapos mong bumangon sa umaga? O isang irregular na tibok ng puso pagkatapos uminom ng isang malaking baso ng malamig na tubig? Kung kailangan mong patuloy na manood dahil ang ipapakita ko sa iyo ay maaaring sumagot sa isang bagay na marahil ay hindi mo pa naipaliwanag kailanman. Ang puso pagkatapos ng 60 taong gulang ay hindi na katulad ng puso mo noong 30 o 40 taong gulang. Hindi ito sakit, ito ay pisyolohiya. Ito ang natural na pagtanda ng isang organo na walang tigil na nagtrabaho sa loob ng maraming dekada. Sa paglipas ng mga taon, ang cardiac muscle ay nagsisimulang mawalan ng flexibility nito. Nagiging medyo mas matigas. Mayroon itong teknikal na pangalan, diastolic dysfunction. Pero ang mahalaga para maintindihan mo ay ang epekto nito sa araw-araw na buhay. Kapag ang cardiac muscle ay nagiging mas matigas, mas mahirap para sa kanya na mapuno ng dugo sa pagitan ng bawat tibok. Ganito ito gumagana. Tumitibok ang puso, itinutulak ang dugo palabas, at pagkatapos ay kailangan nitong mag-relax ng buo para makatanggap ng bagong volume ng dugo at tumibok ulit. Kung hindi na ito nakakapag-relax ng tulad ng dati, ang pagpupuno ay nakompromiso. At alam mo ba ang nangyayari kapag uminom ka ng malaking dami ng tubig ng sabay-sabay? Ang volume ng likido sa iyong circulatory system ay mabilis na tumataas. Ang dugo ay bumabalik sa puso sa mas malaking dami at ang pusong iyon na nahihirapan na sa pagpupuno, biglang kailangang harapin ang volume na mas malaki kaysa sa dati nitong kaya. Ang resulta ay maaaring maging hindi stable na presyon, mabilis na tibok ng puso, pagkahilo, palpitasyon, hindi komportableng pakiramdam at lahat ng iyon ay dulot ng isang gawi na tila ganap na maluso. Pero hindi doon natatapos ang problema. At dito nagkakamali ang karamihan dahil may isang pangalawang elemento na nagpapalala ng lahat at halos walang nagbanggit nito. Ikukwento ko sa iyo sandali lang. Pero una, kailangan mong maunawaan kung bakit ang katawan pagkatapos ng 60 ay nagre-react ng ganoon ng kakaiba sa biglaang volume ng likido. Bukod sa puso, ang mga bato ay nagbabago rin sa edad. Ang renal filtration rate ay natural na bumababa sa isang tiyak na yugto ng buhay. Ano ang ibig sabihin nito sa praktiko? Na ang katawan ay mas matagal na ngayon na iproseso at ay eliminate ang malaking volume ng likido ng sabay-sabay. Sa isang batang 25 taong gulang,
ang pag-inom ng 1 litro ng tubig ng mabilis ay bihirang magdulot ng anumang visible na problema. Ang cardiovascular system ay nag-a-adapt sa loob ng ilang minuto. Ang mga bato ay nag-filter ng mahusay at ang lahat ay bumabalik sa balance ng walang kahirapan. Sa isang matatandang 65 o 70 taong gulang, lalo na sa mga may mataas na presyon na, may cardiac alteration o may bahagyang nabawasang renal function, ang parehong litro ng tubig na ininom ng mabilis ay maaaring magdulot ng pansamantalang malaking pagtaas sa load na kailangang tiisin ng puso. Ang American Heart Association ay nagdokumento na ang aged heart ay nagre-respond ng kakaiba sa mabilis na pagbabago sa blood volume. Hindi ito kahinaan. Ito ay isang structural change na nangangailangan ng behavioral change. At may isang mas subtle na bagay pa na kailangan kong sabihin sa iyo. Isang bagay na halos lahat ng generic na payo ay ganap na binabaliwala. Habang tumatanda tayo, ang natural na first mechanism ay nagiging hindi na gaanong tumpak. Ang mga taong higit sa 60 taong gulang ay madalas na hindi nakakaramdam ng uha o sa parehong paraan tulad ng dati, kahit na ang katawan ay humihiling na ng tubig. At ano ang nangyayari dahil dito? Isang mapanganib na pattern. Mahabang panahon ng walang inumin, kasunod ng mga sandali kung kailan namamalaya ng tao, na maraming oras na siyang hindi nakapaghidrasyon at nagko-compensate sa pamamagitan ng pag-inom ng malaking volume ng sabay-sabay. Ang epektong ito ng sisaw, mga dry period kasunod ng biglaang compensation, ay lumilikha ng eksaktong uri ng variation na mas mahirap harapin ng aged cardiovascular system. Presyon na nagbabago sa buong araw, irregular na tibok ng puso, pakiramdam ng hindi pagiging maayos na tila walang malinaw na dahilan. At lahat ng iyon ay ina-attribute sa stress, sa init, sa kahit anong bagay maliban sa pattern ng hydration. Ngayon isipin mo, kung bukas ay halos walang ininom ka, tapos naaalala mo sa ika-negatibo 11 ng umaga na hindi ka pa nakainom ng tubig at uminom ka ng 2 o 3 malalaking baso ng sabay-sabay, ano ang ginagawa mo sa iyong puso? Nililikha mo ang eksaktong peak na kakakwento ko lang. At kung mangyayari ito araw-araw sa loob ng maraming taon at mayroon kang mataas na presyon o anumang cardiac fragility, ang accumulated impact ay maaaring maging malaki. Pero ang ipinakita ko sa iyo hanggang ngayon ay kalahati lang ng problema dahil may isang pagkakamali na nangyayari partikular sa gabi. Isang pagkakamali na itinuturing ng karamihan na pag-iingat, hindi isang panganib at na maaaring maging mas problematiko pa para sa sinumang may anumang cardiac history. Malamang ay kilala mo ang isang tao na gumagawa nito. Marahil ikaw mismo. Bago matulog, iniisip ng tao, mas mabuting uminom na ng maraming tubig gayon para hindi magising ng dehydrated. At pagkatapos ay uminom ng 1 o 2 malalaking basong puno, ilang minuto bago mahiga. Tila pag-iingat iyon, tila pag-iwas. Pero mula sa cardiovascular na pananaw, lalo na pagkatapos ng 60 taong gulang, ang ganitong gawi ay maaaring lumikha ng nocturnal overload na hindi nararapat sa iyong puso. Ipapaliwanag ko ang mekanismo. Kapag nakatayo ka o nakaupo sa buong araw, ang bahagi ng likido ng iyong katawan ay nananatili sa lower limbs, sa mga binti, sa mga bukong-bukong. Normal iyon, pisyolohikal, pero kapag nahiga ka, ang likidong iyon ay nagsisimulang mag-redistribute, bumabalik sa central circulation, bumabalik sa puso. Ito ay kumakatawan na sa natural na pagtaas sa volume na kailangang iproseso ng puso sa gabi. Ngayon, isipin mong idagdag sa prosesong iyon ang isang malaking volume ng tubig na nainom ilang minuto bago mahiga. Ang puso, na dapat ay pumapasok na sa rest mode, ay nagsisimulang magtrabaho ng may mas malaking circulating volume sa sandaling inaasahan ng katawan ang pagbabagal, hindi overload. Para sa mga taong may heart insufficiency, banayad o katamtaman, maaari itong magdulot ng paghihirap sa paghinga habang nakahiga, pakiramdam ng presyon sa dibdib, paggising sa kalagitnaan ng gabi na mabilis ang tibok ng puso, o ang hindi komportableng pakiramdam na hindi mo mabreathe ng buo habang nakahiga. At mayroon pang pangalawang problema na naugnay dito. Kapag uminom ka ng maraming likido malapit sa oras ng pagtulog, mas madalas kang gigising sa gabi para umihi. At doon nangyayari ang isang bagay na kilala ng mga doktor na nagtatrabaho sa mga matatanda. Ang panganib ng pagkahulog sa gabi. Ang mabilis na pagbangon mula sa kama sa kalagitnaan ng gabi sa estado ng pagkaantok ay maaaring magdulot ng postural hypotension, isang mabilis na pagbagsak ng presyon kapag tumayo.
At sa sandaling iyon ng instability ang malaking bahagi ng mga nighttime falls sa mga matatanda na higit sa 60 taong gulang ay nangyayari. Napansin mo ba kung paano ang isang simpleng gawi ay lumilikha ng cascade effect? Hindi lang ang tubig, ito ang tubig, ang oras, ang dami, ang posisyon ng katawan, ang kondisyon ng puso sa sandaling iyon, lahat magkasama, bumubuo ng isang panganib na karaniwang hindi binabanggit ng sinuman. At kailangan ko pa ring sabihin sa iyo ang tungkol sa isang partikular na kondisyon na maaaring lumabas sa mas malubhang kaso. Kaunti lang ang nakakaalam nito sa pangalan, pero ang mga palatandaan ay nakakatakot kapag nangyari. Ikukwento ko na, pero bago iyon gusto kong pag-isipan mo ang isang bagay. Ilang tao ang kilala mo na higit sa 60 taong gulang na nagrereklamo ng pagkahilo, pagod, magaan na kalituhan, kahirapan sa pag-iisip na walang malinaw na dahilan. Marahil may isa sa iyong pamilya, marahil ikaw mismo sa ilang masamang araw. Ang sasabihin ko ngayon ay maaaring magpaliwanag ng ilang mga episode na iyon. May isang kondisyon na tinatawag na hyponatremia. Sa simpleng wika, ito ay kapag ang labis na tubig sa katawan ay nadidilute ng sodium sa dugo sa mga antas na mas mababa kaysa sa kailangan. Ang sodium ay may mahalagang papel sa paggana ng mga nerbiyos at kalamnan, kasama na ang puso. Kapag bumaba ito, ang katawan ay nagsisimulang magbigay ng mga senyales, mental confusion, muscular weakness, labis na antok, kahirapan sa pagpapanatili ng balanse, pagduduwal, sa mas malubhang kaso, convulsions. Ang kondisyong ito ay mas karaniwan sa mga matatanda kaysa sa iniisip ng karamihan, lalo na sa mga gumagamit ng diuretics, may heart insufficiency, may ilang renal impairment, o simpleng umiinom ng napakalalaking volume ng tubig sa maikling panahon, nag-aakalang ginagawa nila ang tama. Ngayon, gusto kong ikwento sa iyo ang tungkol sa isang pasyente. Tatawagan ko siyang Lolo Ernesto, 72 taong gulang, retirado, aktibo, regular na umiinom ng kanyang gamot para sa mataas na presyon. Naglalakad tuwing umaga, maayos ang tulog. Mula sa kanyang pananaw, nag-aalaga siya sa sarili niya tulad ng hindi pa niya nagagawa kailanman. Si Lolo Ernesto ay may morning ritual. Pagkagising, bago pa anumang bagay, umiinom siya ng 3 malalaking baso ng tubig ng sunod-sunod. Narinig niya sa isang television program na ito ang pinakamahusay na paraan para i-activate ang metabolism, linisin ang mga bato, gisingin ang katawan. Kaya, sa loob ng maraming taon, ginawa niya ito araw-araw ng may dedikasyon. Sinabi niya na mga 6 na buwan na, sinimulan niyang maramdaman ang isang kakaibang bagay pagkatapos ng almusal, isang magaan na pagkahilo, isang mabilis na tibok sa loob ng ilang minuto. Isang beses ay halos nahulog siya nang bumangon mula sa sofa. Naisip niyang tumataas ang kanyang presyon, nag-adjust siya ng gamot ng sa kanyang sarili, pero nagpatuloy ang mga episode. Nang dumating siya sa opisina at inilalarawan ang kanyang routine, naging malinaw ang koneksyon. Ang 3 malalaking basong iyon sa jejum, sa sandaling ang katawan ay kakagising pa lang mula sa tulog, habang nag-a-adjust pa ang presyon, habang lumalabas ang puso sa mabagal na ritmo ng gabi, ay lumilikha ng eksaktong peak ng circulating volume na ang kanyang cardiovascular system, na mas sensitive na, ay hindi kayang i-absorb ng walang reaksyon. Ang payo ay simple. Hindi uminom ng mas kaunting tubig, uminom ng naiiba, isang maliit na baso pagkagising, maliliit na higop sa buong umaga, patuloy na pamamahagi sa buong araw. Sa loob ng 3 linggo, nawala ang mga episode ng pagkahilo. Ang puso ay bumalik sa mas stable na ritmo. Walang nagbago sa gamot, walang nagbago sa pagkain. Nagbago lang ang paraan ng pag-inom ng tubig. Nabigla si Lolo Ernesto at medyo nagalit dahil walang nagpaliwanag nito sa kanya noon. Wala sa daan-daang mga payo na natanggap niya sa buong mga taon ang nabanggit na ang paraan at sandali ng pag-inom ng tubig ay maaaring magkaroon ng ganitong epekto sa puso. At iyon mismo ang problema. Ang mga generic na payo na kumakalat sa labas ay idinisenyo para sa pangkalahatang populasyon, hindi para sa partikular na katawan ng isang tao na 65, 70, 75 taong gulang na may medyo mas matigas na puso. Medyo mas mabagal na mga bato, presyon na mas sensitive sa mga pagbabago. Ngayon sabihin mo sa akin ng tapat, nakikilala mo ba ang anumang pattern na iyon sa iyong routine? Isang malaking baso agad sa umaga na walang kinakain, maraming baso bago matulog, mahabang panahon na walang inumin kasunod ng biglaang compensation. Bigyang pansin mo ang susunod dahil iyon mismo ang kailangan mong baguhin.
Ang magandang balita, at ito ay tunay na magandang balita, ay ang solusyon ay hindi nangangailangan ng hindi pag-inom ng tubig, hindi nangangailangan ng pagkukulang, hindi nangangailangan ng anumang dramatikong pagbabago. Ang solusyon ay nangangailangan ng isang bagay na mas simple, regularity. Pagkatapos ng 60 taong gulang, ang puso at ang cardiovascular system sa kabuuan ay mas mahusay na nagre-respond sa gradual na pagbabago kaysa sa mga biglaang peak. Parang pagkakaiba sa pagitan ng isang gripo na bukas ng dahan-dahan sa loob ng maraming oras at isang timba na ibinuhos ng sabay-sabay. Ang resulta sa huli ay maaaring parehong dami ng tubig, pero ang epekto sa sistema ay ganap na magkaiba. Sa pagkagising, sa halip na 2 o 3 malalaking baso, magsimula sa isang maliit na baso. Bigyan ng iyong katawan ng oras na magising ng buo bago magpakilala ng mas maraming likido. Ang umaga ay ang panahon ng pinakamalaking natural na pagbabago ng blood pressure. Ang puso ay lumalabas sa mabagal na ritmo ng tulog. Ang presyon ay nag-a-adjust para sa estado ng pagiging gising. Ito ang sandali na nangangailangan ng mas maraming pag-iingat, hindi mas malaking volume ng sabay-sabay. Sa buong araw, ang estratehiya ay palaging may tubig sa malapit at uminom ng maliliit na higop ng madalas. Huwag maghintay na mauhaw bago uminom dahil tulad ng sinabi ko, ang mekanismo ng uhaw pagkatapos ng 60 ay hindi laging mapagkakatiwalaan. Pero huwag ding puwersahin ang malalaking volume ng sabay-sabay dahil naalala mong hindi ka nakainom ng anumang bagay sa nakalipas na ilang oras. Isang simple at praktikal na senyales para suriin ang hydration ay ang kulay ng ihi. Maliwanag na dilaw, malapit sa transparent, ay ang senyales na ang hydration ay sapat na. Napakadilim na dilaw ay humihingi ng mas maraming tubig. Ganap na walang kulay na ihi ay maaaring magpahiwatig ng labis. Ito ay isang libreng thermometer, laging available, ganap na personalized para sa iyong katawan sa sandaling iyon. Sa hapon at simula ng gabi, simula ng dahan-dahang bawasan ang volume. Ang layunin ay hindi magpahinga ng tubig, ang layunin ay hindi mag-overload sa puso sa mga oras na kailangan nitong magpabagal. Kung maramdaman mong nauhaw bago matulog, isang maliit na higop ay sapat na. Hindi isang buong baso, hindi 2. Isang higop lang dahil sapat iyon para mapawi ang discomfort, ang hindi lumilikha ng nocturnal overload. At kung mayroon kang heart insufficiency, hindi kontroladong blood pressure, madalas na pamamaga sa mga bukong-bukong o binti, regular na gumagamit ng diuretics, o may anumang diagnosed na renal condition. Ang payo ay mas mahalaga pa. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa kung anong individualized na dami ang angkop para sa iyong kaso. Walang generic na numero na angkop para sa lahat. Kilala ng iyong doktor ang iyong kasaysayan. Gamitin ang impormasyong iyon. Ngayon, gusto kong pag-isipan mo ang isang bagay na higit pa sa tubig dahil ang paksang ito ay humahawak sa isang mas malaking prinsipyo. Isang prinsipyo na namamahala sa halos lahat ng bagay na kinabibilangan ng cardiovascular health pagkatapos ng 60 taong gulang. Ang prinsipyo ng constancy. Ang aged heart ay hindi mahilig sa mga ekstreme, hindi mahilig sa mga peak, hindi mahilig sa malalaking pagbabago, maging ng temperatura, ng pagsisikap, ng emosyon, o ng circulating volume. Mas mahusay itong gumagana kapag ang mga kondisyon sa paligid nito ay nananatiling stable, predictable, constant. Bawat gawin na iyong inaayos para lumikha ng mas maraming katatagan sa sistema ay isang regalo na ibinibigay mo sa iyong puso. Naaangkop ito sa tubig, naaangkop sa pagkain, naaangkop sa tulog, naaangkop sa pisikal na aktibidad. Ang puso ay hindi nangangailangan ng malalaking heroic na kilos, kailangan nito ng consistency araw-araw. At ang consistency ay nagsisimula sa mga detalye na tila masyadong maliit para mahalaga, tulad ng paraan ng paghawak ng isang baso ng tubig. Marahil ay nakarating ka sa video na ito dahil naramdaman mo ang isang bagay na hindi mo mapaipaliwanag. Isang pagkahilo, isang kakaibang tibok, isang pakiramdam ng hindi pagiging maayos na iniugnay mo sa edad at pinabayaan. O marahil ay nakarating ka dahil simpleng gusto mong mag-alaga ng mas mabuti sa sarili mo. Sa alinmang paraan, ang katotohanan na nandito ka hanggang sa sandaling ito ay nagsasabi ng maraming bagay tungkol sa kung paano mo tinitingnan ang iyong kalusugan. Ang pag-aalaga sa puso pagkatapos ng 60 ay hindi tungkol sa takot, ito ay tungkol sa kaalaman, ito ay tungkol sa pag-unawa na nagbago ang katawan, na mayroon itong mga bagong pangangailangan, at na ang parehong mga gawin ng dati ay nangangailangan ng mga pagsasaayos.
Hindi ito mga dramatikong pagbabago, ito ay mga pinong pag-aayos, tulad ng isang instrumento na kailangang i-retune sa paglipas ng panahon para patuloy na makapag-produce ng tamang tunog. Kung hindi mo kailanman naisip na ang paraan ng pag-inom ng tubig ay maaaring magkaroon ng anumang epekto sa puso, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Walang nagkasabi nito. Ang mga generic na payo na nangingibabaw sa mga health channel ay bihirang maabot ang antas ng detalyeng iyon. At iyon mismo ang dahilan kung bakit umiiral ang ganitong uri ng nilalaman para punan ang mga puwang na hindi kayang punan ng mga mabilis na konsultasyon. Isang huling bagay bago matapos. Pagkatapos ng video na ito, kung makikilala mo ang isang tao, isang miyembro ng pamilya, isang kaibigan, isang kapitbahay na higit sa 60 taong gulang na may gawin ng pag-inom ng malalaking volume ng tubig ng sabay-sabay, na madalas na nagigising ng may pagkahilo, na may mga episode ng palpitasyon ng walang malinaw na dahilan, ibahagi ang nilalamang ito. Dahil minsan ang impormasyong nagbabago ng buhay ay hindi dumadating sa pamamagitan ng mga channel na inaasahan natin. Kung ang nilalamang ito ay may kahulugan para sa iyo, kung tinulungan ka nitong makita ang isang simpleng gawi sa ibang paraan, sabihin mo sa akin sa mga komento. Isulat doon ang balanse ay kalusugan. Nakakatulong iyon sa akin na maunawaan kung sino ang nakarating hanggang sa dulo at gustong patuloy na makatanggap ng mga nilalamang tulad nito. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, ito na ang tamang sandali. Dito makakakita ka ng mga praktikal na impormasyon batay sa ebidensya na idinisenyo partikular para sa mga maihigit sa 60 taong gulang na gustong tumanda ng may kalusugan, kalayaan at tunay na kalidad ng buhay. Dahil ang magandang pagtanda ay hindi usapin ng swerte, ito ay usapin ng mga pagpipili ang ginawa araw-araw, kasama na ang pagpili kung paano mo iniinom ang tubig.